susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Investigador, now loading. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. Recruiter mula kurong sa bansang Palau, tusen-tusena na ang nabibiktima. Nainganyo po kami kasi agad-agad pag may passport na, aalis daw agad. Pastillas de leche na may halong dumi. Que horror! Gumagawa sila ng mga pastillas na mabili ngayon, pero madumi. May tindahan sila sa harap, pero yung pinakalikuran niya, yun ang gawaan nila. Family business sa Caloocan, salot sa lipunan. Asawa niya, pati mga anak niya, ginagamit niya sa pagtutulak at saka pagde-deliver ng droga. Ipasama mo dito, diretso ko na sa area. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang Investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Matulog sa Caloocan ang pangalang Ray Mata. Paano ba naman hindi tutulog ang negosyo raw niya? Illegal na droga! Bahay, kubo, kahit munti, ang mga pangyayari ay sari-sari. Tulad ng awiting bayan na Bahay Kubo, sari-sari rin daw ang makikita sa konkretong bahay na nasa Phase 1 Package 4, bagong silang sa lungsod ng Caloocan. Paano ba naman? Labas-masok daw rito ang iba't ibang muka bukod pa sa mga nakatirang pamilya sa bahay. Lalong-lalo na kung may nakatakdang salo-salo. Maraming pumupunta riyan, kahit sila. Basta kilala ni Ray. Diyan sila tumitira, mga bata masyado. Dahil kilala yung lugar na yan na drug din. Sus Mariosep ang home sweet home, heaven naman pala kung ituring na mga lulog sa droga. Ayon pa sa informante na patago ng pagkakakilanlan sa pangalang Joey, sino mang nakakapasok sa bahay, nakakatikim daw ng hospitality o mabuting pagtanggap sa bisita ng mag-asawa. Si Ray Mata, alias Ray Mata. Kasi yung buong pamilya niya, sangkot sa droga. Asawa niya, pati mga anak niya, ginagamit niya sa pagtutulak at saka pagde-deliver ng droga. Aba naman, family business, nakakainis. Kaya naman kasama ang asset namin na si Joey, nagpasya kaming imbestigahan ang mga nangyayari sa loob ng sikat na bahay. Ito, yan. Pinapasukan ko. Nang makumpirma na namin ang kinaroroonan ng inireklamong bahay, bumaba at naglakad na ang asset ng investigador sa target area. Pagdating sa target area, pinapasok ang asset namin may bitbit ng surveillance camera. Maingat daw kasi ang mga may-ari sa mga hindi imbitadong bisita. Kapansin-pansin sa video ang bakal na gate ng bahay. Basta kakilala ka o kaya may kasama kang kakilala at igagarantiya ka nung kasama mong kakilala, makakagamit ka dun sa loob. Wala nga namang kaduda-dudang bakas ng anomalya sa labas. Pero pagpasok ng asset sa loob ng bahay, madilim ang paligid. Wala kasing kahit isang ilaw na nakabukas. Tanging sinag lang ng araw ang nagbibigay ng liwanag sa bandang sala ng bahay. Tao-tao po, pero man dapat itago. Walang kuryente, kandila lang. Pag ginagamit na rin nila, napansin doon sila nagsisindi sa kandila ng kanilang panggamit sa pagbatak. Wala ang haligi ng pasaway, este bahay, na si Ray. Kaya ang kinakasama niyang si Jocelyn Laison, alias Joy, ang tumatayong ilaw ng kanilang tahanan, ang naabutan ng aming asset. Yung mga anak niyang mga bata na lalaki, halos alam na kung paano yung pagtransaksyon sa droga, dahil tinuturuan nilang mag-asawa. Sa bandang kusina, may natyempuan na mga bisita ang kamera ng investigador. Sino-sino kaya sila? Tapos na ang tangalian at masyado pa yatang maaga para magapunan. Pero mukhang abala na sila sa pagluluto. Sulit video. Ilang
sandali pa, may iniabot ang ilaw ng tahanan na si Joy sa kanyang mga piling-piling bisita. Freeze video, zoom in. Naku po, ano yan? Drogang shabu. Ito raw ang maaga nilang salo-salo. Naku, naloko na. Pag gumamit ka doon sa kanila, yung 200 mo, sama na doon yung lahat ng gagamitin mo. Foil, lighter, water pipe. Bago pa magdilim ang paligid, dumating na rin sa wakas ang iniintay naming matsyempuhan sa lugar, si Ronaldo Vallejo alias Ray Mata. Siyang tinuturong utak ng inireklamong drug den sa lugar. Tagal na yan, siguro mga ilang taon na yan. Hindi lang yan nabubulabog ng iba kasi nga madulas yan si Ray, tapos may patong sa polis. Saka bago ka makapasok doon sa kanila, timbrado na yung papasok. Dahil sa bukana pa lang, marami na siyang lookout. Tulad ng nakasanayan na raw ng mga sangkot sa ating istorya, hindi rin daw magtatapos ang araw nang hindi siya nakakatikim ng ibinebenta niyang illegal na droga. Sa araw na nakunan siya ng video ang mga umano'y kajamming niya sa bisyo, mga kasosyo rin daw niya sa negosyo. Ang kilala ko diyang madalas yung Elias Pitbull na Muslim at saka yung Elias Darren. Kilala rin sila doon na big time na tulak. Wala na silang inaksayang oras. Kagat ng pumesto ang tatlo tsaka inumpisa na ang kanilang part session. Caught in the act sa surveillance video ang kanilang paghitid buga ng illegal na droga. Kinabukasan, muli naming binalikan ang home sweet home ng mag-asawang Ray at Joy sa lungsod ng Caloocan. May mga bagong bisitang naabutan ng asit namin. Parokyano rin daw sila na kilala na mag-asawa. Kaya naman si Joy abalang-abala na. Kailangan daw kasing tiyakin na satisfied na mga umano'y customer nila. Minsan, taga-benta pa yun ng foil. Bawa pagkain ng bata. Kasi pag bibili ka ng foil at gusto mong gumamit sa ibang lugar, bibili ka sa kanila 10 piso. Doon sa bata na. Ano naman kaya ang nasa loob ng silid na ito? Knock knock, who's there? Aba si Daddy, solo flight pala at tila ayaw magpa-istorbo. Halos nakabit na raw ng kanyang bituka ang mga pag-aari niyang parapinalya o mga gamit sa paggamit ng illegal na droga. Hindi na nga ito isang pampalipas oras lang kundi isang sakit na kailangan ng lunasan. Paano na lamang ang mga anak nilang nangangailangan ng pag-aaruga at kalinga at ano rin ang epekto ng pagtutulak ng droga sa ibang pamilya? Sa ilang linggo naming pagmamanman sa mga loob ng bahay ng mag-asawa, tila pinatutuhanan lamang nito ang sumbong laban sa mag-asawang lulong daw sa illegal na bisyo. Habang ang mga bata naman tila naging biktima sa sarili nilang tahanan. Kaya naman kumatok na kami sa pintuan ng Reaction, Arrest and Interdiction Division ng National Bureau of Investigation o NBI, RAID o RAID para ma-demolish o mawasak na ang mga dinarayong bahay ng mga pasaway. Susunod, at mamaya po, pastillas de leche, may kadiring recipe. Gumagawa sila ng mga yung pastillas na mabili ngayon, pero madumi. May tindahan sila sa harap, pero yung pinakalikuran niya, yung nagawaan nila. Ayun! Sa sobrang tunog ng pangalang Ray Mata, umabot na sa pangdinig ng NBI. Kaya tara, makijamming na! Sa lungsod ng Caloocan, dinarayo ng mga parokyano ang tinatawag na home-based business na mag-asawang Ronaldo Vallejo alias Ray Mata at Jocelyn Laison alias Joy. Pero nabuking ng investigador ang sari-saring kalokohang nagaganap daw sa kanilang tahanan. Kaya namang kumatok na kami sa pintuan ng Reaction, Arrest and Interdiction Division ng National Bureau of Investigation o NBI, RAID o RAID para ma-demolish o magibana ang sikat na bahay ng mga pasaway. Pagdating natin sa area, maghahanap tayo ng lugar. Isang operasyon ang plinano para matigil na ang illegal nilang home-based business. Ang subject natin dito, yung mag-asawa. Tapos, merong ibang mga runner at saka mga couriers dun sa area.
Handa na ang mga operatiba sa sorpresang pagbisita sa inirereklamo mag-asawa. Habang papalapit sa lugar, unti-unti namang tumataas ang tensyon. Pagbaba mo dito, diretso ko na sa area. Ranger sir, diretso agad ako sa area sir. At nang matanggap na ang hudyat ng pagsalakay, pumaspas na ang mga operatiba sa target na bahay. Pare! Ano ba yan? Hindi na nakaporma pa ang mga nadatnang tao sa loob ng target area. Ang itinuturong utak ng drug den at haligi ng tahanan na si Ray Mata, dumapa kaagad. Pati ang kanyang katuwang umano sa hanap buhay na si Joy, hindi na rin umalma pa. Huli rin sa akto ang mga parokyanong pinaniniwalaang nasa kalagitnaan umano ng isinasagawang pot session ng ipinagbabawal na Shabu. Nakita rin ng mga operatiba ang mga nakakalat na mga parapinalya o mga gamit sa kanilang mesa. Nakasindi pa ang kandila, tila palatandaan daw na kung anong bawal na kanilang ginagawa. Nang maaresto na ang mga sospek at matyak na ligtas ng maganap ng ebidensya ang mga operatiba, inihain na ang search warrant mula sa korte. Unang hinalugho ang 4 na mag-asawang Joy at Ray. Nakakalat lang sa kama ang mga iligal na droga, mga perang pinaniniwalaang nanggaling sa masamang kita at ilang paraphernalia sa paggamit ng shabu. Saan ang iba nito? Yan na lang? Saan yung iba? Nabenta mo na? Wala na po. Nabenta mo na? Ginamit mo? Hindi ako gumagamit. Dito rin nakita ng mga tiga-NBI ang mga pakete na may lamang puting bulbos. Ilang pang tulad nito ang nakita sa loob ng maleta at maging sa ibabaw ng kanilang aparador. Ha? Tawas? Meron pa. Tawas daw ulit. Isang lalagyan din na may lamang ginupit-gupit na aluminum foil. Hindi rin nakaligtas ang pasaway na may bahay. Dahil ng kapkapan siya, laking gulat ng mga operatiba ng NBI nang makuha mula sa kanyang damit ang ilang pang pakete ng droga at iba pang parapinalya. Huli ka! Ayun o. Magkano ito? Magkano? 200. Pati ang mga basurahan sa loob ng bahay, hinalughog na rin ang mga tauhan ng NBI. Aba naman, may nakita pa rin silang mga ebidensya. Bawat kanto at sulok sinuyod ng drug sniffing dog ng mga operatiba na si Aslan. Nadatna naman sa isang silid ng mga anak na mag-asawang pinagbibintangang nagtutulak ng droga. Mapupunta muna sila sa pangangalaga ng mga social worker ng lungsod ng Caloocan. Kukunin po namin yung custody ng mga bata para yung safety nila at saka yung ibang pangangailangan ilalagay muna po sa shelter. Sige, Risa. Yeah. Samahan sa likod. Sa tanggapan ng NBI, idiniretso ang mga naaresto. Sumailalim sila sa investigasyon para sa mga isasampang kaso laban sa kanila. Tila aminado naman ang mag-asawang sina Ray at Joy sa mga reklamo ng pagtutulak daw ng iligal na droga. May iba naman pumupunta rin eh. Hindi lang naman din sila. Magkano-kano, yayaan lang sila sa bahay. Isa yung iba may dala na, pwesto lang. Aminado rin ang mag-asawa na alam ng kanilang mga anak ang kanilang iligal na trabaho. Wala naman ho silang sinasabi. Kumbaga, naiintindihan naman nila kami na kung magta-tricycle driver lang yung tatay nila, hindi kakayanin. Yung pagkain lang sa everyday, hindi kakayanin talaga. Mabigat na problema man ang ating lipunan ang kahirapan, pero hindi raw ito sapat na dahilan para lumabag sa batas.
maraming buhay rin ang maaaring masira sa pagtutulak at paggamit ng iligal na droga. Kaya naman mabigat din ang naghihintay na parusa sa mag-asawa. Nag-file kami ng violations of Section 6 na maintenance of a drug den, Section 5 which is selling, Section 11 which is possession of dangerous drugs, at Section 12 yung mga paraphernalia na nakuha natin. Dun sa Section 5 and Section 6, ang penalty dyan ay life imprisonment. No? Dun sa dalawang bisita na nahuli, 12 years and 1 day to 20 years ang kanilang parusa. Ilang ulit na rin po naming sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Yung mga bata ho, kasi inaano ko gusto ko, syempre makasama ko pa rin yung mga anak ko. Paano ko silang makukuha ulit? Susunod, pastillas de leche, may kadiring recipe. Gumagawa sila ng mga yung pastillas na mabilingay, pero madumi. May tindahan sila sa harap, pero yung pinakalikuran niya, yun ang gawaan nila. Gusto nyo ng kwentong horror ngayong Kapaskuhan? Pwes, panoorin ninyo ang kwento namin tungkol sa isang paggawa ng pastillas de leche. 22 araw na lang Pasko na. Booming na naman ika nga ang mga negosyong pagkain, lalo na ang mga inihahanda sa Noche Buena. At dito sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan, hinahanap-hanap ng mga mamimili ang kanilang kilalang pastillas de leche. Ay, pag ganitong, ito ang pinaka-peak season namin. Basta tumuntong na yung Burr months. Yan, na kami sa mga orders. Tumatanggap na kami ng orders for December. Ang paghahanda raw ng minatamis na may sangkap na gatas sa tasukal, hindi raw basta-basta parang maging makrema at malasa. Oo, pagdating ng gatas sa amin mga 10 a.m., ayun, papakuluan na yon kasi masisira yung pagka hindi mo pinakuluan dahil madami eh. After nun, kinabukasan ko pa maihiwa yon kasi masyado siyang malambot pag mainit. Didikit sa kamay yun. Patok na patok na ang pastillas de leche na ginagawang pasalubong sa mga bata at matanda. At panghimagas din tuwing Noche Buena. Lalo pa kung napapalamutian ang mga ito ng makukulay na wrapper o pabalat ng candy. Ang 70 gulang na si Nanay Gluz, isa na lang daw sa mga natitirang Bulacania na marunong gumawa ng tradisyonal na pambalot sa mga pastillas. Nag-umpisa ako when I was 11 years old. Until now, I am 19 na. Araw-araw yun, maraming pumupunta. Maski ng mga tiga rito sa probinsya, mga mestra, yun, nag-aaral, mag-seminar sila sa akin. Tinuturo nila sa kanilang estudyante. Ganyan daw pahalagahan ng mga Bulakenyo ang paggawa ng pastillas de leche. Ewan nga ba namin sa iba kung bakit ang recipe raw nila, yaki! Sa dakong Baliwag, Bulacan daw kasi hindi lang daw yata asukal o gatas ang sangkap nila sa paggawa ng pastillas. Ayon sa sumbong ng isang impormante ng investigador, ang kanilang pastillas ngay, parang minalas. Sa Tarcan, Baliwag, Bulacan. Gumagawa sila ng mga yung pastillas na mabilingay, pero madumi. May tindahan sila sa harap, pero yung pinakalikuran niya, yun ang gawaan nila. Ang inireklamong brand ng pastillas, LA Candy. Dahil sa sumbong na nakarating sa aming tanggapan, inimbestigahan namin kung totoo nga bang may kadiri sa kanilang recipe. Roll video recorded. Ito ang naidokumento ng investigador ng proseso ng paggawa nila ng pastillas de leche. Step 1. Pinino ang powdered milk gamit ang pansala. Pero teka muna, bakit tila pansala ng buhangin ang kanilang ginagamit? Zoom in video. Ayan o, ay. Step 2.
pinagsama ang gatas na kondensada at saka inilagay ang powdered milk sa balde. Pagkatapos sinimula ng imasa ang mga panghalong sangkap sa isang batya. Kapansin-pansin, okay sa alright lang sila na wala mang lang hairnet, guantes o face mask. Rewind tape, zoom in video. Oh ha, kung may sumamang buhok ng tao o kung ano pang dumi sa kanilang inahalo, naku po! Step 3, pagkatapos ito, nirolyo na nila ang mixture ng mga pinaghalong sangkap sa isang patuwang mesa na wala rin silang suot na basong uniforme. At dahil tila kulob na rin ang kanilang pagawaan, ang trabador na ito tila pawisan na. Halong-halo na ba ang gatas, asukal, alikabok at pawis ni Kuya? Hala! Kapansin-pansin na tila pinapanatili nilang madumi ang nanglilimahid na mga sulok ng pagawaan mula sa dingding at sahig at kisame. Hanggang sa tambakan nila ng basura na maaaring pagpugara ng mga pesting ipis at daga. Yak! At ang mesang pagawa ng mga pastillas, katabi lang ng mga tinambak na sako ng mga gatas na tila ng gigitata na rin. Para pantay-pantay ang sukat ng mga pastillas, pinatag nila ang mga rolyo gamit ang kahoy na tila nanlilimahid na rin sa kalumaan. Step 4, hinati-hati sa maliliit na piraso ang mga ginawang pastillas. Matapos budburan ng asukal, tsaka nila ito nilagyan ng toothpick at isinilid sa mga lalagyang plastik. Hala, sige, tila enjoy ang mga manggagawa sa pagkaukaw ng kanilang finished product. Eto naman si Muning hindi na rin yata makapaghintay na matikman ang specialty nilang pastillas ni Kadiri. Tila hindi rin may kakaila ang dami na nagawa nilang pastillas sa Magapon dahil tahon-tahon daw ang kanilang naibebenta. Kinabukasan, nasundan namin ang tricycle na nagkakarga ng kaong-kaong produkto na gawa raw ng LA Candy sa Baliwag, Bulacan. Sa isang wholesaler nila ibinaksak ang mga finished product. Sila naman ang umano'y nagbabaksak ng mga produkto ng LA Candy sa mga pwesto sa pamilyang bayan. Sa halagang 10 piso kada supot, mapait ang maaaring sapitin sa pagkain na matamis. Dahil nang ipasuri namin ang nabiling sample ng pastillas na ginawa ng LA Candy, Kadiri ang naging resulta. Para sa standard flake count, it is estimated na merong 80,000 colony forming units per gram. While in the total coliform count, meron siyang 35 colony forming units per gram. And for the yeast and mold, the result is too numerous to count. Ayon sa sample na ibinigay sa amin, nakita namin na mataas sa bacterial count yung pastillas. Masasabi natin na merong poor hygienic conditions yung environment na pinaggawan during the food processing and food handling na nag-cause sa contamination ng pastillas or ng pagkain. Ang taong nakakain ng pastillas na ito, based on the submitted sample, he or she can suffer stomach ache, vomiting, or pagdudumi na. At dahil mula sa gatas ang kanilang pastillas, mas maingat dapat ang proseso sa paggawa nito. Di ba ang gatas ay napapanis rin? So, and aside from that, flour-based din yung pastillas. So, mas nagiging prone siya talaga sa bacterial contamination. Ngayong nabunyag na ang recipe ng pastillas na gawa ng LA Candy, masisikmura pa kaya ng mga mamimili ang kanilang dugyot na specialty? Lalo na kung hindi pa sila magbabago bago sumapit ang Pasko. Susunod, maraming pagawa ng pastillas de leche. Magbago pa kaya bago ang Pasko? Walang expiration, binura. Pag may kinakalaban. Horror story ng pastillas de leche, wawakasan na ng Baliwag Sanitation Office at Philippine National Police. At yak, hindi matapis ang ending. Nalalapit na naman ang Noche Buena. Alam nyo ba ang isasama sa listahan ng inyong inihahanda? Sa okasyong ito, huwag kalilimutan ng mga minatamis para sa mga bata. Tulad ng pastillas na gawa sa asukal at gatas.
Pero siguraduhin ninyong malinis ang pagkakagawa ng inyong pastillas. Dahil may isang pagawaan daw sa Baliwag, Bulacan kung saan ang pastillas de leche, iyaki raw ang recipe. Makikita sa surveillance video ng investigador na nanlilimahid ang ilang bahagi ng kanilang pagawaan. May mga nakatambak pa silang sakto-sakto ng basura. Makikitang bara-bara rin ang ginagawang pagmamasa at pagbabalot ng pastillas ng kanilang mga trabahador na pawisan at walang angkop na kasuotan. Kaya maniningil kami ng maagang aginaldo mula sa mga tauhan at opisyal ng Rural Health Office sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Bit-bit na namin ang regalo naming surveillance video. Talagang yung operation nila ay marumi, hindi tama. Na kailangan ng adjustment para maitama yung paggawa nila ng produktong pastillas. Pag nakita ko yung gawaan ganun, hindi na ako bibili ng produkto nila. Kahit sino makakita ng produkto nila at nakita yung gawaan na pinagagawa nila, talagang hindi makakabili ng mga binibenta nilang produkto. Ang mga tauhan ng Rural Health Office kagad namang umaksyon sa reklamo. Kasama ang lokal na pulisya ng Baliwag, isang spot inspection ang kanilang ikinasa. Pagdating sa paggawa ng LA Candy, tumambat kagad sa mga otoridad ng tambak na basura na nasa kanilang bakuran. Entrance pa lang, -1 point na kayo kagad kay Santa. At pagpasok sa mismong pagawaan, naabutan naman ng mga taga-munisipyo ang nakatiwangwang na rolyo at bloke ng mga candy at pastillas na hindi pa namamasa. -2 na dahil pinagpepiesta na rin ang mga langaw ang kanilang ginagawa. Pastillas, naku naman! Nakatawag pansin din ng mga patong-patong na sako ng gatas na ginagawang pastillas. -3 na yan! Dapat itong mga ganito hindi nakalagay dyan sa housekeeping na yun. Kasama nyo foods, ito katabi. Maaari makontaminate yung ating pagkain. So, ang mga dingding sa higat kisame ng pagawaan talaga naman nalilimahid. Kaya naman sinita rin pati ang kadugyutan mula sahig hanggang dingding ng kanilang pagawaan. Ang mga kagamitan sa paggawa ng mga pastillas, wala na bang hugas-hugas? Hindi rin nakaligtas sa inspeksyon ng mga pulis sa mga natuklasang lata ng gatas na kondensada na kinakalawang na. Walang expiration, binura. Ito po. May kinakalawang. May naipakitang mayos permit ang may-ari ng LA Candy, pero hindi kabilang sa mga dokumentong kanyang pinahawakan ang sanitary permit na kailangan din sa ganitong negosyo. paliwanag sa iyo, yung mga tao mo, kailangan natin ng health certificate, may mga laboratory examination yun. Kasi mga kamag-anak ko lang po yung mga... Kahit na. Dapat talaga yun, ang requirements natin sa mga tauhan. Paano po natin pa? Meron siyang mga laboratory examination para malaman natin kung malinis sila. Personal hygiene lang, kailangan naka-electron sila. Meron ano, ibig sabihin malinis yung kanilang pangatawan. Isa sa hinahanap natin yun. Ngayon, wala kayo sanitary permit sa amin. Inisaysa rin ng mga otoridad sa may-ari ng pagawaan ng mga dapat nilang ayusin para hindi tuluyang mapahinto ang kanilang operasyon. Stainless siya o kaya yung makinis siya, malinis ang ano. Kasi kumakapit ang dumi rito. Papayos po natin. Medyo may halaga yun, pero yun ang kailangan natin para siguradong malinis yung ating gagawin pagkain. Ang mga manggagawa naman na naabutan ng mga kinatuman ng munisipyo, aminado sa kanilang kababayaan at pagkukulang. Bigay po kasi sila ng tigi-tigi sa hairnet, tsaka puwa. Bigay po sila ng gloves, at tsaka po hairnet. Kaya nakakalimutan po mga... Dapat puro ano lang dito, yung foods lang na ginagamit mo rito sa atin. Papayos po natin. Pasensya na po kayo, kasi po talagang trabaho lang. Tayo naman, sa hirap ng buhay natin, kaya naman tayo ng trabaho. Hindi lang po tayo, kasi meron naman po magandang ng trabaho ngayon. Pero ako din po bilang naghanap din po ng negosyo para makumita din na kahit pa paano. Wala kang masama sa pagkita, kaya nga lang iaayos mo. Iayos po natin, pasensya. Hindi makakasama sa tao. Hindi
Hindi raw pasado sa kalinisan ng mga ginawang pastilya sa LA Candy nung araw na yun. Kaya ipinag-utos ng mga tauhan ng Baliwag Rural Health Office na itapo na ang mga yun para wag nang maibenta at makain ng mga tao. Siya, bibigyan natin siyang pagkakataon na improve yung kanyang facilities, lahat ng mga... Taning na panahon. Oo, mga permit na kailangan niya, kailangan mag-secure siya. Sila po, hindi naman natin pinipigilan na sa kanilang negosyo, talagang hanap buhay, kailangan, yan talaga ang kailangan natin. Pero dapat din na nila, na improve nila yung kanilang facilities, na iayos nila, maging malinis, lahat. Lahat ng kailangan, dapat iayos nila. Kaya naman pangsamantala munang isinara ang pagawaan ng LA Candy. Hindi sila maaaring magbukas hanggat hindi nila naisasayos ang kanilang pagawaan. Isang linggo lang matapos ang isinagawang spot inspection ng mga tauhan ng Rural Health Office, binalikan namin ang pagawaan ng LA Candy sa Baliwag, Bulacan. Mukhang matutuwa na si Santa Claus sa ginawa nilang pagsasayos ng kanilang pagawaan. Very good po yan! Maagang regalo sa mga mamimili ang paglilipat ng mismong pagawaan ng mga pastilya sa mas malinis na pwesto. At kitang-kita na ang unti-unting pagbabago. Ayos! Bali yung pinagawa ko itong yung wall niya pinapinturahan ko. Tapos yung sa taas niya pinalagyan ko siya ng ng aluminum na. Tapos saka ito pinapalitan ko ng cover. Saka yung sa may masahan niya pinapinturahan ko. Tapos pinaayos ko ito po, wala naman pong makitang madumi yan. Yung sahig? Sahig po, pinapinturahan ko rin po. Saka yung yung storage niya, lumapa akong nakabukod po siya. Pero bago tuluyang makapag-operate muli, mahalaga makakuha muna sila ng mga kaukulang permiso para matiyak na pasado na sila sa munisipyo. Saka pipilitin ko pong talagang siya, siguradong maganda quality niya, hindi siya makakasira sa katawan ng tao. Ngayon po, magpapile po ako sa sanitary pero papakita ko po sa kanila yung pinayos ko dito. Saka po yung sa tao po, tapos kuha po ako ng health permit sa mga tao ko po. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Magiging matamis ang pagsalubong natin sa anumang okasyon kung ligtas ang pagsasalo-salo ng bawat pamilya. Kaya't mahalagang malinis at walang bayad ng pagtududa ang mga pagkain inihahain natin sa mesa. Hindi ba't mas magiging masaya ang Pasko kung walang napiperwisyo? Susunod, mga survivor wannabe, inalok daw ng trabaho sa isla ng Palau. He has numerous warrants of arrest for swindling and other cases as well.